So hello guys, what's up? It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, alam naman natin na pauwi na, or I think nakauwi na ng bansang Pilipinas itong si Vice President Sara Duterte, and may mga issue na noon binobroadcast na ngayon ay ibinaon na lamang sa limot. So kagaya ng ito mga minamahal, yung obstruction of justice na ginawa ni Vice President Sara Duterte at ni former President Rodrigo Roa Duterte. Although nandoon na si Digong sa ICC, much better, 'di ba? Pero ang akin lang mga minamahal, wag nating ibaon sa limot. Ano yung wag nating ibaon sa limot? Eto. Yan. Basahin natin mga minamahal. Ipapaalala ko lang sa inyo, bukod sa impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte, madami pa katulad nito na hindi na-involve sa article of impeachment na supposedly bukod sa confidential funds, impeachment, etc. Ito dapat i-voice out din natin. Diba? So, two lawyers, legislator, raise the specter of former President Duterte being charged for wittingly and unwittingly helping hide for several months his fugitive several advisor Pastor Apollo Kibuloy, who was arrested inside the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. Kasi natatandaan ninyo, kung matatandaan ninyo mga minamahal, ilang days na paulit-ulit hinanap itong si Kibuloy. Diba? Alam ninyo yan mga minamahal na umabot ng 16 days ang ginawang pagsisearch noong PNP pa lamang itong si General Torre. So, search dito, search doon to the point na naghuhukay na ng lupa itong si General Torre. So ngayon, yung punto ko dito, pinahirapan diba? Alam niyo yun, pinahirapan ni VP Sara and the former President Duterte itong kawani ng gobyerno para hanapin si Kibuloy. Pero sa damakmak na hearing ang nangyari mga minamahal, nag-hearing si Bato, iniipit si General Torre, pero ano yung nangyari? Diba? Hindi nila nagawang maipit na sobrang dikdik. Kasi ang sinasabi lang ni General Torre, ako po ay sumusunod lamang sa ordinansa. Sumusunod lamang po ako sa court order. So hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap si Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit mga minamahal, itong si Sara Duterte, instead sana na isurrender na lang nila itong si Kibs, ano yung ginawa? Diba? Mas lalo pa nilang tinago. Pero nung mga panahon na nagkakaletsyahan na sila kasi naghukay na nga itong si General Torre, abay doon na lumabas sa lungga itong si Pastor Apollo Kibuloy. So basahin pa natin ito mga minamahal. Representative Joel Chua of Manila 3rd District and Raul Angelo Gil Bongalon of Ako Bicol Party List hinted yesterday, September 9, the former chief executive can be sued for harboring of a fugitive and obstruction of justice on the basis that they find innocence on the preacher, specifically whereabouts. Kasi ano yung sabi ni Sara Duterte? Kung nasaan si Kibuloy, nasa langit na. Tapos tumatawa pa. 'Di ba? Nung nagkaroon ng anniversary, umattend din si Vice President Sara Duterte. So malinaw mga minamahal na mayroong koneksyon si VP Sara nung itong si Kibuloy ay hinahanap. Talagang tinatago lamang nila. Pero hindi sila umubra. Dito nga po sa kawani ng gobyerno mga minamahal sa paghahanap. 'Di ba? Kasi magaling magaling yung PNP natin na si General Torre noon nung siya pa ay PNP. Kaya nga I think deserve talaga. So matutunan deserve ni General Torre na magkaroon ng mataas na ranggo. Kasi nahuli niya si Kibuloy at nahuli niya pa. Binigyan niya ng naging way, 'di ba? Para mapadala sa The Hague, the Netherlands, itong si former President Duterte dahil sinunod niya lamang yung court order. Sasabihin ko nga sa inyo, walang kasalanan dyan si General Torre, kahit bansagan niyo yung most hated man, walang kasalanan si General Torre dahil sumusunod lamang po siya sa court order. So, di ba? Sino yung nag-utos sa kanya? Yung kanyang chief. Sino yung kanyang chief? Si Marbil. Ngayon, sino yung nag-utos kay Marbil? Yung secretary ng DILG. Ngayon, sino yung nag-utos sa secretary ng DILG? Walang iba mga minamahal, kundi ang presidente. So, walang karapatan ang mga didilis, especially din yung mga senador na gustong ipitin si General Torre, wala kayong karapatan. 'Di ba?
nadikdikin yung tao dahil ginagawa lamang po ni General Torre ang kanyang trabaho. Kasi ang pangit naman kung na-appoint siya sa ganyang klaseng posisyon. Diba? Sobrang pangit na, na-appoint sa ganito, mataas na ranggo pero walang ginagawa. Katulad ng nasa PCO noon. Alam niyo yan? Mga minamahal? Diba? Instead sana na ipagtanggol ng presidente, parang dadagdag pa sa pagliyab ng apoy. Umiiwas ang PCO noon. Tingnan yung ginagawang trabaho ni ngayon, ni Atty. Claire. Talagang, masasabi kong sobrang solido ng kanyang trabaho. Kasi, tagapagtanggol ng presidente, tagalathala ng mga nagawa ng ating presidente, at beside, mga minamahal, gumagamit din siya ng reverse psychology, doon nga po sa mga tumitirada sa ating gobyerno. Diba? Nagpo-promote ng ginagawa ng presidente, tinutulungan ng presidente, at gumagamit ng reverse psychology sa mga taong tumitira sa ating presidente. So, para sa akin mga minamahal, worth it yung mga tao na ilagay sa ganyang posisyon. But anyway, going back sa ating topic, Duterte serving the administration of the Kingdom of Jesus Christ. And I think dapat mga minamahal, nga pala na-freeze na yung account ni Kibuloy. Freeze na, hindi na pala nila magalaw. Thanks, diba? Compound where Kibuloy was apprehended cannot simply distance himself from this troubling situation. Siya nasabi ni Chua. His Duterte role within the KOJC compound places him at the center of unfolding scandals, and the public deserves clear answer about his involvement. So, hindi tayo binigyan ng klaradong sagot noon ni Kibuloy. Diba? Nagkaroon lang ng kalinawan niya nung nahuli na itong si Kibuloy. Natigil itong issue, namatay itong issue na to, na pwedeng kasuhan ng obstruction of justice dahil lang nahuli na si Kibuloy, ay wala nang pake. Okay na, nahuli na, tama na. Dapat hindi. Diba? Kailangan ipagpatuloy itong case na to. Diba? Mga minamahal, na makasuhan itong si VP Sara at itong si former President Duterte ng harboring of criminal and obstruction of justice. So, the former president, I think, fit in the definition of an accompliance. The Bicolano legislator also said that lawyer Duterte should not know what he speaks on. Being a lawyer also means being an officer of a court. Tama. Simply put, he should not be the one who should be instrumental in the violation of the country's law. Alam nyo, yun na nga yung problema Naturing niyang abogado itong si Sara Duterte, pero nakaka-offend dahil siya mismo parang ultimo hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Hindi niya alam yung batas. I don't know kung sadyang nakapasa ba to sa board or may binayaran. Hindi lang natin sure. Pero yung punto ko dito mga minamahal, lawyer si VP Sara, sana man lang inisip niya. 'Di ba? Na may batas sa ganito. Bawal tayo sa ganito ganyan. Sana man lang inisip yun ni Vice President Sara Duterte. Kaso, mukhang malabo. Diba? Yun yung aking pagkakapansin. Mukhang malabo. Kasi, kinakampiyan niya itong si Kibuloy. Alright? So, yan po yung mga issue na dapat hindi natin kinakalimutan. At kaya ko sa inyo, tinuthrowback yan. Kasi, namumuro na itong si VP Sara. Alright? So, yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.